Hasan. At sa lahat ng mga members and mga OIC and lahat ng mga chaplain, mga pastors and mga leaders, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta yung signal natin dyan, Sir Oh, Bob? dito sa akin kasi ngayon medyo hindi maganda yung panahon, umuulan, makulimlim yung location ko ngayon. Pero yung pasok nyo dito sa akin, loud and clear, 5x5, malinaw ho, founder. Okay, okay. Salamat naman at manlinaw yung signal natin. Mm-mm. Kahit papaano, mapapakinggan din tayo sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin through radio and through Facebook and ano-ano pa yung ating mga ginagamit ngayon dahil sa advance ng ating technology or teknolohiya. Yung advancement of technology naman, kapareho lang yan ng isang itak, no? Mm-mm. Na kung gagamitin mo sa yung pag-strike doon sa kalaban mo at pagputol ng mga ulo. Mm-mm. So, napakasama yan. Pero pag gamitin mo naman yung itak mo doon sa pagputol ng mga damo, maganda ang magiging resulta at kahinatnan. So, yung tinatawag na advanced technology is may maganda namang maani natin at makuha natin dahil doon sa advancement, no? Pero yun na nga, meron ding mga dahil sa advanced na teknolohiya, meron ding hindi maganda na magiging resulta. Pero ang kalahatan namang iyon ay ibibigay naman yan talaga ng Panginoon in due time, no? Andoon sa kaukulang panahon. Kasi ang Panginoon talaga ay nagsasabi naman sa Ecclesiastes na mayroon talagang in everything there is a season, no? May panahon sa panganak, may panahon naman ng pagkamatay, no? May panahon naman pagsikat ng araw, may panahon naman ng paglubog ng araw. So sa kaukulang panahon ay ibibigay yan ng ating Panginoon. Pero ayun na nga din sa doon sa Ecclesiastes na sinabi na ang tao talaga ay mag-i-invent, no? Mag-invento. O mag-invento yung mga tao. So kaya medyo naging masama yung nagiging resulta dahil sa tinatawag na pagka-advance ng ating mga teknolohiya. Pero kung tutuusin natin, kung babasahin lang natin talaga yung Biblia, kung ating susundin, no? Mas mainam para sa Panginoon na mag-concentrate tayo sa bukid. Kasi doon sa Exodus, sabi doon sa Exodus na may sinabi doon na sa 6 na araw magtrabaho ka, no? Pati yung kahayupan. So, pag sinabing kahayupan, meaning hindi pang opisina yan dahil kahayupan may mga hayop dyan na kailangan magtrabaho din. So, nakafocus ang Panginoon doon talaga sa tinatawag na agriculture, no? Kung saan magkakaroon tayo ng magandang teknolohiya, doon sa agriculture ang ating i-cultivate, no? Or ating gagawing magiging advance dahil sa yung tinatawag na kaayusan doon sa banal na kasulatan na sinasabi. So, kahapon meron tayong na discuss, no? Yung patungkol doon sa mga tinatawag nating Sabadista o Seventh-day Adventist na talagang sinabi, ang dami naman talagang mga Sabadista, no? Pero iwan ko lang kung anong nakain sa mga Sabadista dyan sa Jinsan
na iniinitan, no? Parang naiinggit, no, talaga sa kapa. Dahil ang dami naman, may mga sabadista naman sa Luzon, may mga sabadista naman sa Visayas at sa ibang mga lugar, no? Pero diyan lang sa Jinsan, nakita natin na grabe, no? Sa katunayan nga, yung pumunta doon kay Pastor Kibuloy, mga taga-Jinsan na mga pastor, no? Karamihan mga taga-Jinsan. Iwan ko kung anong nakain, no, sa mga pastor na nandyan sa Jinsan, kung bakit gano'n na lang yung galit nila sa kapa. Samantala, yung mga members natin, na mga membro din nila, ang laki pa naman yung tithe at sila naman din yung nakikinabang. So, sana naman nakita nila yung kagandahan ng ginawa ng kapa, no, sa kanila. Maraming binabati ko ng masayang pakikinig, no, sa mga Logroño family, no. Kanila ni ang dami nating mga diyan, mga kaibigan. Si Rudy, si Ralph at si Gloria. Maraming mga members din natin diyan na die hard, no, dati sa kapa. Hanggang ngayon naman die hard pa naman din. So, yun, binabati natin ng magandang pakikinig at sana naman sa panahong ito maligtas tayo sa problema ng COVID at sa ano-ano pang mga problema sa mundo at dito sa Pilipinas na din. So, dito ngayon, pagtuunan natin, no, ng pansin yung ating ginagawang signature camping upang tayo'y mapakinggan at maidulog natin doon sa ating Pangulo yung ating prayer na sana ay mapahintulutan na tayo na magbalik yung ating ministry. Dahil as what I have said, we are in the religious organization and we have a registration to the sake as a religious organization. So, at napatunayan naman din natin, no? Napatunayan natin na tayo talaga ay religious organization dahil doon sa mga natin, mga activity, yung pagsamba, meron naman tayong ginagawang kahit diyan sa Marbil, no, everyday tayo kasi andoon naman din yan sa gawa na mababasa natin, araw-araw silang nagpupuri sa ating Panginoon. So ginawa nila yung pagsamba, araw-araw. Ang sa atin naman, meron naman tayong araw-araw na tinatawag na devotional. So sa pamagitan noon, isang paraan yun ng pagsamba dahil yung pagsamba nga, may prayer, may awit, may mga activity patungkol doon sa pangangaral. So tayo'y at yung sinasabi nilang wala tayong simbahan, meron naman tayong pinagawang simbahan dyan sa may Bagakay. Malaki naman yan. So, ang problema lang, naabutan tayo ng problema. Kaya nakatiwangwang ngayon dyan yung ating simbahan at nasasayang yung ating gym, no, na malaki din yung nagugol natin na budget sa mga establishments natin. At sa likod niyan, nandoon pa yung ating grapes plantation, no? May grapes plantation tayo diyan, katapat ng ating banaan ng ating mango plantation. So, marami talaga tayong mga plano sa ating ministry at ang lahat niyan ay para magkaroon talaga ng magandang buhay ang lahat ng ating mga members na kung saan wala tayong ibang hangad kundi yung mapaakyat natin yung buhay doon sa
pinakamagandang antas na buhay ng ating mga membro. Kasi doon sa mga sinasabi ko na walang ibang hangad yung ating Panginoon, kundi ang mabigyan tayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan, at mamuhay tayo ng tahimik, no? Mamuhay tayo ng masaya, at naranasan natin nung nandyan pa yung Kapa. So, work out pa yung ating ministry, nakikita natin kung anong bait na ng ating mga members, no? Maliban na lang sa iba, yung iba kasi na medyo nagkapera na, so kahit ano-ano na lang yung ginawa nila, pero at the same time, maganda naman yung output, no, ng kanilang pag-uugali dahil sila'y marunong ng magbigay. At yung mga kriminal, yung mga magnanakaw, hindi na nagnakaw, yung mga tulisan, hindi na nanulis, yung mga hindi naman natin, meron naman talagang mga corruption sa gobyerno natin, yung mga members ng Kapa hindi na nangungurap, no? At saka yung sa mga putong-putong na yun, nawawala talaga, no, sa daan, putong-putong sa daan. Nawawala talaga yung dyan sa Alabil, Jinsan, Pulumulok, Marbil, at sa iba pang lugar na meron ang Kapa. So kung makikita natin, tayo nag-i-establish na papaano mamuhay ng masaya, paano mamuhay ng maganda yung ating estado ng ating buhay, at for 3 years na pag-operate ng Kapa dyan sa Jinsan, no? Yung iba, no, ang iba ay nagawa na nilang mapapunta yung kanilang mga anak ma-enroll yung kanilang mga anak doon sa mamahaling mga paaralan. At hindi na nila pinaproblema yung mga health problems, yung mga tuition, yung mga load, yung mga cellphones, dahil meron talaga silang pera. Kung baga, natutupad yung sinabi ng ating Panginoon na we will give dominion. Tayo yung maghahari sa ating sarili. Na kung ano yung pwede nating gawin, magagawa natin. So, yun yung pinaka-importante. Dahil pag may pera ka talaga, tama yung sinabi doon sa Ecclesiastes 10:19, no, na money answereth all things. Yung kasagutan sa lahat ng bagay, ang sagot sa lahat ng bagay ay yung pera talaga. No? Kaya yung ibang mga tao, sinabi nila yung pangalawang Diyos daw yung pera. Minsan sa iba, mislead na sila dahil parang pera na yung tinatawag nilang Panginoon. Dahil mayroon kasi akong kaibigan na siyempre nasa mataas yung estado, wala pa ako sa Kapa noon. Medyo mataas yung estado niya sa buhay, isang public official. Sabi niya sa akin na ako parang hindi na ako naniwala sa Panginoon. Ko, bakit? Dahil kung ikay maniwala sa Panginoon at mag-pray ka daw, nabigyan ka ng isang sakong bigas, buong magdamag kang mag-pray, walang mahulog mula sa langit na isang sakong bigas. Pero pag dito ka sa akin mag-pray ng kahit 2 sako, agad-agad bibigyan kita dahil bibilhin ko yan para sa iyo. So, parang ang nangyari dyan, parang medyo nawala na yung Panginoon. Kasi parang nagiging Diyos na niya yung pera. No? So, ganun talaga kamakapangyarihan ang pera sa mundong ito. Yung mga yung kaya nagawa yung katarungan na awit na hangad ko ay katarungan, dahil minsan ang awit ni Freddy Aguilar din na minsan ang batas ng tao dapat walang mahirap mayaman.
Pero kadalasan yung batas ma-apply lang sa mga mahihirap at hindi sa mayaman, no? So, yun yung parang nangyari diyan dahil doon sa pera. So, sa mundong ito, napaka-powerful pag marami kang pera, no? So, kaya ang ginawa natin no bilang isang pastor na concern sa kalagayan ng ating Panginoon at sa tao sa mundong ito din. Ah, gumawa ako through His guidance. Gumawa ako ng paraan na hindi na tayo aalipinin na maging Diyos natin yung pera. Dahil nung una, pag hindi ka membro ng Kapa, talagang ang hari mo ay yung pera. Kahit ano ang isa-suggest ng pera sa'yo at iutos ng pera sa'yo, talagang gagawin mo. Kasi wala kang pera kung hindi ka talaga mag-exert ng effort. No? Yun yung sitwasyon doon. Wala kang pera kung hindi ka mag-exert ng effort. Pero pagdating sa Kapa, bumaligtad yung sitwasyon na yun. Kasi the money is working For you. for you. Oo. Pag hindi ka membro ng Kapa noong una, you are working for money. No? Talagang magtatrabaho ka dahil sa pera, pupunta ka ng ibang bansa dahil sa pera. Kung minsan yung mga prostitute, nagbibinta na ng kanilang mga laman para lang sa pera. So talagang kung ano yung ipapagawa sa iyo ng pera, talagang gagawin mo. Yung mga tulisan, papanulisin ka ng pera dahil sa pera. So maraming kasamaan yung magagawa dahil sa utos ng pera. No, pwede kang papatay yung mga hired killer. Papatay sila, kikitil sila ng buhay ng tao pag inuutosan mo at bigyan mo sila ng mga 10,000, 50,000, 20,000, ganon. So, dahil sa pera, ayaw naman natin talagang gumawa noon. Yung mga hired killer, ayaw naman dahil bawal naman yun talaga at nakakaawa yung tao na papatayin. Pero dahil sa pera, parang mapipilitan ka, lalong-lalo na pag wala kang masaing. So, yung mga hired killer, talagang inuutusan sila at napilitan silang gumawa ng ganun na mga masamang gawain dahil doon sa utos ng pera. Dahil their king is money na. No? So, ngayon, nung ating nadiscoveryhan through His guidance, nagawa kong ipadama doon sa tao na kahit umuupo ka lang at hindi ka na masyadong nagtatrabaho, yung pera mo ay kusang pupunta sa iyo. So, ngayon, instead you are working for money, today, if you are the member of Kapa, the money is working for you. So you need not to exert a hard labor and effort in order for you to have money. But if you are the member, then that is the situation. No? Parang yung pera ay every month nandoon sa iyo. So napakaganda dahil yun nga mga tao, sinabi ng ibang mga tao, pag yung sitwasyon ng may mga taong sinasabing sila'y mayaman at kahit makikita mo na parang sila yung mayaman na tao, pero pag kumustahin mo, sasabihin mahirap pa rin. Pero meron silang mga sasakyan, maganda yung bahay nila. So, parang sasabihin din nila na mahirap. Alam mo kung bakit? Dahil doon ang tunay talaga na mahirap, yung talagang members ng Kapa. Dahil, halimbawa, meron kang 100,000. Meron kang 100,000 sa bangko. Ngayon,
wala kang ibang hanap buhay, gagamitin mo yung 30,000, no, bilang pagkain, as gastusin sa bahay, magkaroon ka ng 30,000. So ngayon na buwan, kumuha ka ng 30,000. Sa loob ng isang buwan, naubos yung 30,000. So next month, nag-withdraw ka naman, no? Nag-withdraw ka naman doon sa pinag-ipunan mo. Ngayon, or doon sa vault mo kung saan mo yun itinago, magkaano na lang yung natira, no? Sa 100 minus 30, 70. Ngayon, minus 30 na naman, nagiging 40 na lang. So, pangatlong withdraw mo, parang hindi ka na mag-withdraw dahil kukuha pa ng pundo mo dahil ang matira na lang is 10,000 na lang. Ngayon, so sa loob ng 3 buwan, talagang mamumulubi ka na dahil naubos or maubos na yung pera mo. Ngayon, pag ikaw ay namembro dito sa ating kapa, isang buwan, kumuha ka ng 30,000, 30,000 pa rin, 100,000 pa rin yung natira sa'yo. Next month, kumuha ka rin ng 30,000, 30,000 pa rin, 100,000 pa rin yung natira sa'yo. So, umabot ng 5 months, 6 months, hanggang 1 year, nandoon pa rin yung 100,000 mo. Oh. Pag hindi ka member, 4 months ubos na lahat. So, sayang yung pera. Meaning, mayroon talagang kaibahan na nangyayari, no, sa buhay ng tao dito sa kapa. Kaya, nung kasagsagan ng mga panahon na we are in the formal operation, no, yung normal natin na operation ng ating ministry. Doon nakikita ng mga tao kung ano talaga yung sitwasyon nila na, alam mo, tambak-tambak yung mga pera nila dahil hindi pa naubos, nandito na naman. Hindi pa naubos, nandito na naman. Sa isang buwan, hindi pa naubos yung 150,000 nila. Oh, pero nandito na naman yung 150. Nandito na naman yung 150. Kaya lumulubo yung mga tao, ng mga members natin, talagang bumibili na ng mga sasakyan dahil aanhin nila yung lumulubong pera nila. Ang dami. Hindi pa naubos, nandito na. So bumili na sila ng sasakyan upang maubos yung pera. Pagkatapos ng isang buwan, nandoon na naman, bili na naman sila ng bahay, nagkakaroon sila ng mga negosyo. So, yung mga anak nila nasa magandang private school. Kung titingnan natin, napakaganda yung mga buhay ng ating members noong una na talagang nakikita natin. Kaya yung lahat ng mga members, yung biyaya ng Panginoon inasa kanila. Kaya wala nang krimen ngayon. Compare natin ngayon, wala nang kapa dyan sa Pulumulok, dyan sa Marbil, dyan sa Alabil, dyan sa Jinsan. O tingnan mo, wala nang kapa. Ano nang nangyari dyan? Yung mga drug pusher bumabalik. Yung mga nagtutulak ng droga, bumabalik, kaya namamatay na yung iba. So, ang dami ng mga krimen na nangyari na noong una, walang krimen, no? Nagiging zero crimes yun, yung mga report. So, napakaganda, parang paraiso na yung nangyari sa atin. At ngayon, nagkakaroon tayo ng mga malalaking mga businesses na kung saan sana yun yung mapagkunan din natin ng ating pang-survive, no, and for sustainability. Ngayon nasaan na yun? Tingnan niyo yung natin diyan sa banana plantation natin. Ano nang nangyari? Wala na. Yung dressing plant natin, ano nang nangyari? Nakatiwangwang na yung mga lupa diyan. Wala na talaga. Talagang napakasayang yung mga pera natin na nasayang. Yung mining natin, tingnan mo yung mining natin, sana ngayon, ito yung makaka-save sa atin, magiging savior. Alam mo, tandang-tanda ko pa yung pangako ng ating in charge dyan na si Kuwa, no? Sabi niya, Dr. Kuwa. Sabi niya sa akin,
Huwag kang mag-alala, founder, pagdating ng panahon, itong mining natin ang siyang sasalo at lulutas sa lahat ng mga problema kung ano man, kung meron man. Oh, inulit pa niya yan nung una, nung nagbigay ako ng 10 million para daw dun sa aming bull mill, no, na pumunta siya doon sa Maynila. Hindi rin ako nadala. Ano pa rin, dumibigay pa rin ako ng pera dahil doon. So, yun, inano ko, talagang, dahil sabi niya, ito talaga ngayon, nagka-income sila ng 50 million. Wala namang 1,000 na nakarating sa akin. Nasaan na yun? Ipatuloy. Mula pa October 2019, dahil yung ano niya, sabi niya, mag-full blast daw kami 2019 ng December. So, November pa nga November, December, January, February, March, April, May na ngayon. Tingnan mo, 7 buwan. Kung noong una kumikita sila ng 50 million, magkano na yung kita nila ngayon? Pero wala pa rin naibigay sa atin. Pangako lang tayo, nako, sige lang, pero sayang. Makiklaim din natin yan. Napag-alaman ko, meron na siyang sariling ano doon sa Mati daw. No, sariling mining. So parang maabandon na rin yung atin diyan dahil iwanan niya, tapos pupunta na siya doon sa may bago niyang na bili o na accumulate na mining. So tapos buti na lang kung hindi nakawin yung ating mga bull mills at lahat ng mga equipment at kagamitan dyan sa ating tingnan mo pag mag-turnover na yan, wala na ando na sa kanya, no? Napaka na medyo nalulungkot din ako sa gano'n na pangyayari dahil buong akala ko na talagang maasahan, pero talagang mabait naman ito talaga si Dr. Kuwa, no? Mabait naman to. Kaya lang sa ganitong panahon na parang naninigurado na, mawawala yung kabaitan niya. Parang yung siguro kung akala niya na talagang hindi na tayo makabangon, so naniguro na lang siya ng kanya dahil, pero sana naman, ang laking pera na ibinuhos ko noon. Umabot ng 160 million yan no, na pang capital, almost 300 sa lahat ng mga minings natin. Dahil meron din tayong mga minings doon sa Benguet at meron pang project sana natin doon sa mga lahar na gagawing gyms, yung lahar. Gumastos din ako noon. So, napakaganda sana. Pero, tingnan mo kung hindi lang tayo napahinto. Yung mining natin, alam mo, napakabait itong si Kuwa noong una. Makikita ko talaga sa mukha na niya yung kabaitan dahil sa badista din to nahulog yung loob ko dahil sa badista. Meron parang sa badista na minsan hindi maging matino, no? Gaya ng mga sa badista dyan sa Jinsan na iwan ko lang kung anong klaseng inggit ang nasa kanila dahil noong una kasi yung mga pastor dyan na mayroong mga sasakyan. Pag bababa sila sa kanilang mga sasakyan, napaka-proud na proud dahil meron silang sasakyan. Yung mga members, motorsiklo lang tapos bisikleta. So pag nila, baba sila sa kanilang sasakyan, nakapark yan sa talagang katapat ng pintuan ng simbahan na parang lilingon yung lahat ng mga membro. Sabi ng mga talaga, maganda yung kanilang damit, napaka-shiny yung sapatos nila, at mayroon silang sasakyan. Ngayon, ilang buwan, parang lumampas yung mga sasakyan ng mga membro. Yung mga sasakyan nila, yung mga lumang Montero, nagkakaroon na ng mga latest Montero yung mga membro, saka mga Hilux, kaya doon siguro naiinggit tong mga ito, no? So, ginawan tayo ng mga kahit ano-ano, pumunta pa sila doon sa SEC, pumunta pa sila doon kay Pastor Kibuloy. So, yun yung nangyari sa atin ngayon. Ito talaga,
ang dami namang, meron namang mga sabadista sa ibang mga region, hindi naman gaya sa mga sabadista dyan, na napaka-bad talaga tong sabadista ng Jinsan, no? Kasi sila lang naman din yung talagang nag-i-effort. Sinabi pa nila, yung anong sabi nila, hindi sila titigil hanggat hindi mabubuwag yung kapa. Tingnan mo yung mga kainggitan nila. Napakasama yung mga ugali ng mga tao na yun. Kasi bawal yan sana sa Biblia, yung inggit. Bawal yan sa Biblia. At mga pastor pa naman to. Klaro naman hindi nila nabasa yung sinasabi ng Biblia. Kaya ako, makipagdebate ako sa kanila kung kinakailangan. Minsan nga, naalala ko, pinatawag ako nila pinatawag ako nila. Ang daming mga pastor doon, may abogado pa silang dala. Ako, wala akong abogado. May dalawang abogado silang dala. At andoon ako. Kine-question nila ako, lahat-lahat ng mga question. Napaka-unfair din yung mga question. Mag-question sila. Ngayon, pag sasagot ako, meron pa akong isasagot. Magdadaldal na yung isa. Kaya sabi ko, anong ginawa ko dito? Di ba ako yung subject na talagang sasagot sa mga tanong ninyo? Bakit hindi niyo ako payagang magsalita? Bakit kayo yung palaging nagsasalita? May record yung iba doon. Napaka-unfair yung pagtawag nila sa aking attention doon. Pero kahit ano pa man, talagang rinirespeto ko. Tinuntahan ko sila. Wala nga akong ginawang masama doon sa kanila para kung talagang maamong tupa na pumupunta doon sa kanila. Akala ko naman, inasusolve na yung problema na yun. Dahil pagkatapos, nagyakapan pa kami ng mga pastor doon dahil wala naman talagang bad na intention. Yung youth director nila, nauna pang yumakap sa akin, sabi, patawarin niyo ako pastor kasi ganito lang kasi sa amin. Napaka-plastic pala. Nung wala na kami sa meeting, nagdadaldal na naman doon sa mga kapatiran. Nakalimutan ko. Isa doon si Miranda. Yung Miranda, Pastor Miranda. At saka yung isa, yung youth director, iwan ko kung nandyan pa yun. Ang dami nila. No? So, sabi ko, ito talaga napaka-plastic. Bawal naman yan sa Biblia. Dahil sa Biblia, bawal yung plastikan. No? Yung pagka-plastic na tao, bawal yun. Yung parang nakangiti-ngiti ka, pero yung kalooban. Ang bait sa harap, pag sa likod, wala na. Oo. Yun yung mga pag-uugali ng kampo ni Satanas yun yung mga pag-uugali. Dahil sabi ng Panginoon, kung basahin natin sa 5 ng Mateo, kung puti. Kung oo, yung isasagot mo, kung oo. Kung hindi, hindi. Kung tama, tama. Yung mali. Doon sa proverbio sinabi na it is a course for a man that he will tell to the bad that is good. So, talagang bawal yung sasabihin mo doon sa masama na mabuti. Anong kabutihan doon sa masama? Pero ito sila, parang mabuti yung kanilang mga presentation ng kanilang mga mukha. Dahil ang dami kay mga pastor doon, nag-aaka pa, nag-shake hands kami, at yakapan pa kami doon. Sabi ko, akala ko okay na. Ngayon, nung pagkatapos ng meeting namin, napaka-plastic na mga pag-ugali. Dahil nagdadaldal at pumunta pa doon kay Pastor Tibuloy. Tingnan mo. At inaamin naman nila yan. Meron namang nawala lang yung mga kopya ng yung mga kopya ng mga pangalan nila doon na nandoon sa mga nakikita doon yung mga pangalan doon nung pumunta doon sa sa kay Pastor Tibuloy. Tingnan mo. Anong intention nila? Bakit pa pumunta sila doon? Dito naman, bakit pumunta din sila doon sa sekto? At nagtanong-tanong. Kung tutuusin naman, yung Seventh Day Adventist Church na ginagamit nila, hindi naman din yun riskado sa sekto. Tingnan mo yung Pero, dyan lang talaga sa Jinsan yung masama na mga yung parang medyo may ugaling hindi maganda pa dahil naiinggit lang talaga. Pero sa ibang mga kapastoran, meron tayong mga pastor din na nakilala. Maganda naman yung pakikitungo nila, napakabait nila. Yung mga presidente ng mga misyon na yun, ganun.
Meron tayong nakausap ng mga pastor. Maganda naman yung mga, dyan lang talaga sa Jinsan. Medyo masakit isipin na nandun tayo sa tinatawag na hindi naman, wala naman akong ginawang masama sa kanila. Yung mga simbahan pa nga nila, ang dami kong binunit noon. Hindi naman ako sa nagsumusumbat. Pero yung kawang gawa ko, tingnan mo, meron tayong simbahan. Nga sabi ko, hindi na to kakayanin ng administrasyon na pagandahin pa yung simbahan na to dahil lang sila sa donation Hindi naman talaga nagbibigay talaga yung kabuuhan ng admin doon sa kung magbibigay man maliit lang. No, hindi talaga kakayanin na makapagtayo ng simbahan. Kadalasan sa kanila, nag-ambagan yung mga members, no? Kung ano yung gagawin, ganito. Ayun. Nakasimba ko doon. Tingin ko hindi ito, dapat mayroong improvement to, ganito. Meron tayong biyaya galing sa Panginoon. So, nag-donate ako at gumanda yung simbahan na yun. Doon din ako sa kabilang simbahan, ganun din. Lahat naman ng mga simbahan, kahit hindi sa Badista, binigyan ko din ng meron nga tayong mga simbahan doon doon sa Tagum, no? Malaking pasalamat ng ating pastor din doon na hindi yan sa Badista ha, pero sabi niya maraming salamat talaga dahil dahil sa Kapa, yung kanilang church ay naging maganda talaga. Aircon na, tapos yung penta maganda na. So, yun, ibang relihiyon yun ha, pero napakaganda yung pakikitungo sa akin. Dito naman sa Badista, naiinggit lang din siguro at natatakpan yung kanilang mga mata na parang masama na yung ginagawa ko sa kanya. Pero kung tutuusin, saan yung masama doon? Yung inalagaan ko yung mga membro mo upang hindi sila maghirap para magkakaroon sila ng maraming tithes and offering. Tingnan mo, yung pangyan. Yung pangyan doon sa anong lugar yan. Ngayon, maganda yun na yung forma ng simbahan. Tapos, malaki yung mga tithes nila na nakukulikta ng mga pastor nila na kolektor. Meron namang pastor, pero ang tunay na trabaho noon is kolektor. Kasi pupunta lang yan sa church, mangungulikta ng tithes, hindi na nangangaral. No, kolektor na lang ang trabaho niya, pero pastor yung procession. Kaya minsan may mga pastor na natutokso ng pera at hindi na ma-remit. Ang resulta, matanggal sa kanilang pagkapastor. Kasi hindi na nangangaral. Ang kanila, nagiging kolektor na lang. Pupunta sila doon sa mga church, kukolektahin yung mga tithes and offering, balik na naman. Hindi na pangaralan yung mga tao, no? Dahil nagiging kolektor na instead na pastor yung kanilang mga trabaho. So wala tayong ginagawang masama tungkol sa kanila, pero sila lang din yung mga talagang pero ipag-pray na lang natin na sana sa panahong ito mawawala na tong inggitan. No? At yung lahat naman ng mga membro, kaibigan naman natin talaga, mga membro din sila ng Kapa. Ako nga, minsan, inaamin ko na noong una dyan, talagang Adventist ako, no? At talagang nandoon tayo, nangangaral tayo doon sa kanilang mga churches, dahil doon sa may nakita lang akong inggit kasi noong una, merong isang pastor na siya yung in charge doon sa district. Ngayon, sabay kaming nagpunta doon sa isang church. Hindi ko naman yung kasalanan dahil pag ako'y pupunta sa isang church, talagang ako yung naunang mapapansin, no? Ako yung unang mapapansin ng mga members. So, yung pastor na yun na in charge nila, hindi na napansin ng mga members. So, ang nangyari, medyo nagtampo siguro dahil nandito na sa akin yung mga membro niya at siya, panahon na yun ng kainan, hindi siya na-invite na kain na tayo. Ako yung na-invite na kakain, parang nawala siya. So, siguro, isa din yun sa inggit na nangyari, no? Pero, pag nandun ka sa yung tinatawag na
nandoon ka sa tinatawag na relihiyon at yung Panginoon yung pinipraise mo, dapat wala na yun. Dahil nandito naman tayo sa Panginoon at sa pag-ibig. Sabi nga ng Panginoon, may yung natira, love, hope, and doon sa 1 Corinthians 13, yung at sa Roma, no? Na yun, pero ang pinaka mas malaki doon yung love, no? So we are bound for love na. Hindi na dapat natin pansinin pa yung inggit na yan o ano pa. So dapat magkakaisa na, no? Dito din sa atin ngayon, dahil ganito na yung ating ang nangyari sa atin, dapat na rin natin gawin yung pagkakaisa na lang sa lahat ng mga members. So inaamin ko naman talaga yung nung una yung mga sinasabi nilang bagong sumanib sa atin, no? Sa Kapa at sinabi niyang new system, no? Inaamin ko talaga yun. Isa yung pagkakamali, no, na pinahuntulutan kong mag-practice ng ganon dahil alam naman natin kung papaano ginawa nila yung pangako nila sa atin, no? So sabi nila ganito yung gagawin natin, ako na may frustrated nung unang panahon na gusto ko talagang malutas kaagad tong problemang ito dahil napaka nakakaawa ba yung ang epekto nito doon sa mga membro. So alam ko naman yung magiging epekto pag nagpatuloy itong problema na to. Kaya sabi ko, maghahanap ako ng immediate solusyon. Merong nag-alok sa atin na sabi niya, dikit siya kay Pangulo. Sabi niya, siya pa yung gumagawa ng mga suna. Siya pang nagbabasa doon sa... Talagang napaniwala ako na napaka-close talaga sila ng Pangulo. So sabi niya, hindi na tayo gagalawin ng kahit nino man dahil ganito. Gagawin natin, bibili tayo ng bangko. Naalala mo yun? Nung bumili tayo ng bangko. Sarili ng bangko. Oo, yung sa Rural Bank of Nabunturan. Yes. Nabunturan. Oo, Rural Bank of Nabunturan. So nabili natin yan ng 60 million. 70 million yung sinasabi, pero nakapagtawad tayo ng 60 million. So yung 60 million, yung bangko ng Nabunturan, atin na yun. Dahil pira natin yun yung nabili, pero saan na ngayon yan? Andoon pa rin na parang ewan ko lang kung ano na yung nagiging dyan. Ano nang nangyari dyan sa bangko na yan, paano pa yan magkaka-income. Diba? Kasi sabi nung natin, nung nag-aalok, na pag meron na tayong bangko, sabi ko, wala namang mangyari dyan sa bangko kahit bibilihin natin. Kasi ganito. Hindi. Kasi ganito yung gagawin natin. Makakakuha tayo ng ganito pag meron na tayong bangko. Anong ginawa ko? Gusto ko yung solusyon. Sabi ko, sige, go tayo. Binili natin yung bangko na yon. Ngayon, buong akala ko bangko yung nabili. Ngayon nakikita ko, na-discover ko, hindi pala bangko ang nabili. Stock lang yung nabili. Yeah. Hindi biro yung 60 million na stocks lang yung mabibili natin. Ngayon, magrereklamo man tayo, wala pa rin. Kahit nga yung boom truck natin na ninakaw ni Toto Alba. Naka-blatter naman yan. Karnaping yan. At ano pang robbery, kung ano pa yung kaso dyan, siguro malapit-lapit yung karnaping. Kasi nandoon yun sa Bagakay kinuha ni Toto Alba. Ngayon, nandoon pa sa kanya at parang iniba na yung mga chassis number siguro. Bagong-bago yun. Bakit hindi yun nahuhuli at hindi nakukuha ng mga otoridad? Naka-blatter naman yun. So, yun, pag nagnakaw tayo ng 100
100,000, makukulong na tayo yan. O, pag nagnakaw tayo ng bisikleta, nakukulong na yung nagnakaw. Bakit itong boom truck na to, napakalaking, yung price, no? Almost 2 million yan yung malaking boom truck. Nandoon, takbo pa yan dyan sa highway. Wala namang sumita. Hindi naman nila hinuli. So, talagang wala din tayo. Wala, parang hindi tayo tao sa Pilipinas. Hindi tayo citizen ng Pilipinas. Wala tayo talagang masasandalan sa ngayon dahil sa sitwasyon natin, no? Na talagang wala na. Marami naman tayo mga kaibigan na sana tutulong sa atin na minsan nakaranas naman sila sa atin ng benepisyo ng KAPA dahil nagiging membro ng KAPA at marami pa yung mga tulong na naibigay natin. Pero wala pa din dahil sa sitwasyon natin. Kaya sabi ko, marami talagang makakatulong ako sa ating Pangulo sa paglutas ng mga problema patungkol sa kahirapan. Kaya ito na lang yung daing natin sa pamagitan ng ating signature campaign na maunawaan at naintindihan tayo ng ating mahal na Pangulo. Alam ko naman na talagang maawain ang ating Pangulo sa lahat ng bagay. Inaunahan lang tayo ng maling informasyon at balita. Meron namang desisyon talaga yung ating Pangulo na pabigla-bigla. Alam naman natin yun. So, ito na tayo doon sa pabigla-biglang desisyon na kung saan hindi tayo nakapagpahayag ng ating sariling stand doon sa ating Pangulo. Alam ko naman na matalino tong ating Pangulo at mabait. Dahil, ito nga, may mga programa nga siya doon sa mga agriculture na yung gobyerno na ang mag-handle sa yung mga agricultural land, tapos ikaw na lang tatanggap ng mga income, no? Tapos ang mag-handle yung gobyerno dahil malaki yung budget na ibinigay. So talagang nakikita ko na lahat ng mga programa ng ating Pangulo para doon sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Para maiangat tayo. Seryoso talaga yung ating Pangulo doon sa kahirapan, napuksain yung kahirapan. Ako sana yung nagiging medium na magagamit niya bilang instrumento din na mapuksa din yung kahirapan. Dahil napuksa ko na. Diba? So, hindi naman biro yung ginagawa ko dahil napaka-proven and tested na talaga. So, ito na lang yung ating hinaing at hangad at prayer natin sa ating Pangulo na sana naman payagan tayong makapag-run ulit ng ating ministry dahil nakakatulong talaga to. At yung sinasabi doon sa comments na atupagin nyo lang yung problema nyo sa SEC, wala namang problema yun dahil naka-schedule naman yung hearing. Anong gagawin ko doon? Ipapabilisan ko o anong pang gagawin ko? Inaatupag naman yan ng ating mga lawyer. Ang sa atin lang na mabigyan sana tayo ng patnubay or gabay or pahintulot ng ating Pangulo na sa pamagitan ng ating pagkakaisa mga members, sana naman wag kayong magiging duwag sa laban sa ating magkaisa tayo sa ating hinahangad. Dapat tulungan din ninyo ako. Sikapan na ngayon yung humihingi sa inyo ng tulong. Sana noong una ako na may nakatulong sa inyo, ang kapa naman yung tumulong sa inyo sa lahat ng kahirapan. Ngayon sikapan na naman yung naghihirap. Sana tulungan natin. At wag na lang tayong magsampanan pa ng kaso, nakakabagal yan sa ating proseso. So maraming salamat at wala na din tayong oras na magpatuloy pa. At maraming salamat na lang sa inyong pakikinig. Sana naman po mga members magkakaisa tayo. At pagtuunan natin ng pansin, we will take it seriously. Lalong-lalo na doon sa ating online. Oo. Online. Saka kung hindi maka-online pala yung founder, pwede sa page ko kasi may admin naman ako na pwedeng gumawa noon pala na
Pwede sa Facebook ko yung buong kagape. Okay. Sige. Maliban sa online. At saka yung hard copy, okay lang din. Oo. So, papadala na natin doon sa address na binibigay natin sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito naman yung founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated, Pastor Bruno Apolinario. Maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless us all.